Noong gabi ng May 21, 2013, ang mga residente ng Leichhardt Street sa Logan Central, Queensland, Australia ay nakarinig ng isang sigaw. Sigaw ng isang babae na bumasag sa katahimikan ng gabi. Hindi lang ito isang beses nangyari kundi pa ulit-ulit. Halata na ang sumisigaw ay takot na parang humihingi ng tulong sa sinumang makarinig. Kalaunan, sinabi ng magkapitbahay na sina Stephen at Aurora Hadby sa mga pulis na nakarinig sila ng mga sigaw bandang 7 hanggang 7:30 ng gabi. Lumabas sila ng bahay para tignan pero wala silang nakita. Sinubukan pa nila maghanap sa paligid pero tumigil na ang sigaw. Maraming tao ang nagtaka kung anong nangyayari nung gabing yon, pero wala nagsiyasat ng mas malalim. Nasagot ang tanong kinabukasan ng umaga nang may isang residenteng nakakita ng nakakatakot na tanawin sa isang bakuran. Natagpuan nila ang bangkay ng isang babae na halos walang saplot at nababalot ng dugo. Nakadapa siya at bahagyang may suot na damit sa harapang bakuran ng bahay sa number 30 Leichhardt Street. Ang hindi alam ng kapitbahay at marahil pati ng pumatay sa kanya na 8 linggo na siyang buntis. May dinadala siyang buhay na hindi na kailanman maisisilang. Ang babae ay si Joanne Canino Ryder. Siya ay ipinanganak at lumaki sa Pilipinas at ang bunso sa 8 magkakapatid. Hindi niya kailanman nakilala ang kanyang ama dahil pinatay ito bago pa man siya isilang. Sa kabila ng mahirap na buhay at ng katotohanang lumaki siya sa kahirapan, determinado pa rin si Joanne na magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Siya lamang nag-iisang kapatid na nakapagtapos ng pag-aaral, isang malaking tagumpay na labis na ikinaka-proud ng kanyang pamilya. Matapos mamatay ang kanilang ama, ang kanyang kapatid na lalaki ay naging pangunahing tagapagtaguyod ng pamilya. Dahil dito, gusto ni Joanne na makabawi sa lahat ng sakripisyong ginawa ng kanyang kapatid. Nangako siya na pag-aaralin ang kanyang mga pamangkin balang araw. Noong 2009, lumipas si Joanne sa Australia para ipagpatuloy ang pag-aaral at sundan ang hilig niya sa hairdressing. Talagang pursigido siya. 8 oras siya nag-aaral sa school at pagkatapos ay 8 oras din siya nagtatrabaho sa McDonald's na malapit doon. Sa kabila ng sobrang nakakapagod na schedule, nanatili siyang positibo at masayahin dahilan para igalang siya ng kanyang mga katrabaho at kaibigan. Noong February 2011 sa isang coffee shop malapit sa Stones Corner, napansin siya na isang Canadian na chef na nagngangalang Corey Ryder. Mabilis na nauwi sa pag-iibigan ang kanilang pagkakakilala at nagpakasal sila noong October ng parehong taon. Puno ng pagmamahalan ang kanilang pagsasama, pero higit sa lahat, pangarap nilang bumuo ng sariling pamilya. Pagsapit ng 2013, nabuntis si Joanne sa kanilang unang anak na babae, at bawat araw ay parang natupad na pangarap. Ilang araw matapos nilang malaman ang balita, hindi pa rin mapigilan ng mag-asawa ang pagtingin at paghanga sa ultrasound picture ng munting batang kanilang inaasahan. Parang hindi pa sila makapaniwala na magiging mga magulang na sila. Pinili na ni Joanne ang pangalan ng kanyang magiging anak na si Camille Gail Ryder. Kahit buntis na, gusto pa rin magtrabaho ni Joanne sa McDonald's na 1 kilometro lamang layo mula sa kanilang bahay sa Mays Avenue. Kayang-kaya itong lakarin at masaya si Joanne na maglakad papunta roon. Pero si Corey ay palaging gusto siyang ihatid at sunduin para masiguradong ligtas ang asawa. Dahil pareho silang nagtatrabaho sa magkaibang oras, hindi laging nagtutugma ang kanilang schedule. Kapag ganon, mag-isa muna naglalakad si Joanne papasok at sinusundo naman siya ni Corey pagkatapos ng trabaho. Kahit na nag-aalala pa rin si Corey, palagi siyang pinapakalma ni Joanne at sinasabing hindi siya nag-iisa dahil kasama niya ang kanyang anak na si Camille. Napaka-supportive ng mga katrabaho ni Joanne. Kahit nasa maagang yugto pa lang siya ng pagbubuntis, sinisikap ng mga kasamahan niya na hindi siya napapagod at hindi ma-stress. Pinapasaya rin nila siya kapag may mga customer na hindi magandang ugali. May mabuti at mabait na mister, mga kaibigang maaasahan at maalaga. Suportado siya sa trabaho at isang munting sanggol na paparating. Nagpapakita lamang ito na napapiligiran si Joanne ng pagmamahal. Hindi siya makapaniwala na unti-unti nang nagkakatotoo ang buhay na matagal na niyang pinapangarap. At ganon din kasaya si Corey. Ngunit sa kasamaang palad, malapit na maputol ang masaya nilang panahon. Noong gabi ng May 21, 2013, may isang grupo ng mga kabataang naglalakad sa madidilim na kalsada malapit sa McDonald's kung saan ay nagtatrabaho si Joanne. Namumula ang kanilang mga mukha at amoy na amoy ang alak, at kahit mula sa malayo kitang-kita na sila'y lasing.
Nagtatawanan at nagbibiro ang mga binatilyo habang pasuray-suray sila naglalakad papunta sa Nycard Street sa Logan Central, balak magnakaw ng kotse. Nakuhanan sila ng CCTV bandang 8:27 ng gabi sa kalapit na Wembley Road at kasama sa grupo ang 17-year-old na si Andrew Michael Burke. Pumito na sa pag-aaral si Andrew noong grade 9. May dating kaso ng maliliit na pagnanakaw at nasa parole pa noon. Hindi na nakakagulat na hindi maganda ang mga desisyong ginagawa ng mga kabataang ito. Uminom na sila ng alak, hindi man sobra pero sapat para maging malabo ang kanilang pag-iisip. May dala rin sila mga gamit para sa pagnanakaw ng kotse. Si Andrew ay nagnakaw pa ng screwdriver para gamitin sa kanilang plano. Halos matagumpay na sana sila pero bigla silang nagulo nang may nakapansin sa ginagawa nila. Agad na kanya-kanyang takbuhan ang mga binatilyo papunta sa iba't ibang direksyon. Ayon sa mga testimonya sa korte, huling nakita si Andrew na tumatakbo papunta sa direksyon ng McDonald's. Kung sa ibang direksyon siya tumakbo, maaring ibang nangyari nung gabing yon. Ngunit sa kasamang palad, papunta siya sa isang babaeng walang kamalay-malay sa panganib. Isang babaeng naglalakad mag-isa sa gabi, papunta sa kanyang 9 p.m. shift. Tinakbuhan ni Andrew si Joanne at bigla siyang inatake at kinaladkad siya papunta sa isang malapit na damuhan. Lumaban si Joanne ng buong lakas. Sumisigaw at pilit na lumalaban habang nagpapatuloy ang pag-atake ni Andrew. Sinaksak siya ni Andrew gamit ang isa sa mga screwdriver na ninakaw niya at brutal siyang ginahasa at ginamit pang screwdriver sa sexual na pang-aabuso. Isang forensic pathologist ang nagsabi sa korte na isang nakakakilabot na detalye. Buhay pa daw si Joanne nang saksakin siya sa maselang bahagi ng katawan ng 4 o higit pang beses gamit ang isang bagay na pinaniniwala ang ulo o hawakan ng screwdriver. Napakatindi ng karahasan kaya pati ang dinadala niyang sanggol ay naapektuhan. Pero hindi sumuko si Joanne. Patuloy pa rin siyang sumisigaw. Dahil dito, sinipa siya ni Andrew sa ulo para patahimikin at sa huli, sinakal siya hanggang sa mamatay. Maraming nagtaka kung bakit wala nakarinig ng sigaw ni Joanne, lalo pa sa isang lugar kung saan ay marami nakatira. Pero ang totoo, may mga nakarinig. May ilang residente ay nakarinig ng sigaw ng isang babae bandang 7 hanggang 7:30 ng gabi. May isa pa nga na lumabas para tignan kung anong nangyayari, pero wala siyang nakita kundi kadiliman. May iba pang lumabas ng bahay pero wala ring nakita. Tinatayang namatay si Joanne sa pagitan ng 8:30 hanggang 9 ng gabi. Matapos ang ginawa niya, iniwan ni Andrew ang katawan ni Joanne sa labas. Halos walang suot at nakahandusay sa damuhan na puno ng dugo. At halos 100 meters lamang ang layo nito mula sa kanyang trabaho sa McDonald's. Sa halos parehong oras natapos ni Corey ang kanyang shift at naglakad papunta sa kanyang sasakyan. Nagmaneho siya habang nakikinig sa radyo papunta sana para bisitahin ang asawa sa trabaho. Pagkapasok niya sa McDonald's, binati niya ang mga katrabaho ni Joanne at tinanong kung nasaan ang asawa. Pero imbis na inaasahan niyang sagot, may sinabi sila na tila nagpahinto sa kanyang pag-iisip. Hindi raw pumasok si Joanne nung araw na yon. Hindi siya dumating para sa kanyang shift. Napakaiba nito para kay Joanne dahil kilala siyang maasahan at hindi pumapalya sa trabaho. Bandang hating gabi, inireport ni Corey na nawawala si Joanne. Nagmaneho siya sa rotang karaniwang dinadaanan ni Joanne papunta at pauwi ng trabaho. Palingalinga at umaasang makita ang kanyang minamahal na asawa. Pero wala siyang nakita at magdamag siyang naghanap. Kinabukasan, bandang 7 ng umaga, may isang residenteng nakakita ng kakaiba sa damuhan ng kapitbahay. Si Robert Mills na 40 years old na nakatira sa Leichhardt Street. Papunta sana sa tindahan nang may makita siyang akala niya ay manikin o manika sa isang bakuran. Pero noong nilapitan niya, napasigaw siya nang mapansin na puno ito ng dugo. Kumatok siya sa bahay ng may-ari ng bakuran at humingi ng tulong. Magkasama nila nakita ang nakakakilabot na tanawin. Isang babaeng halos walang saplot ang nakadapa sa damuhan, hindi na gumagalaw at napapalibutan ng dugo. Sa una, hindi makilala ni Robert ang mukha ng babae dahil halos hindi niya ito makita. Agad siyang tumawag sa pulis at sinimula ng investigasyon. Kalaunan sa isinagawang autopsy, nalaman ng mga investigador na ang biktima ay 8 linggong buntis. Bandang 7 ng umaga, ipinaalam ng pulis kay Corey na may natagpo ang bangkay. Nang marinig ni Corey ang nakakapanlumong balita ay hindi niya mapigilan ang kanyang matinding pagdadalamhati. Sobrang sakit ng kanyang naramdaman na parang tumigil ang tibok ng kanyang puso.
Pumunta ang mga pulis sa kanyang bahay para mangalap ng impormasyon. Doon nila nakita ang bahay ng mag-asawa na puno ng pagmamahalan na nauwi lamang sa isang napakalungkot na trahedya. Isang maliit na kaginhawaan ay ang katotohanang maraming ebidensya ng DNA ang natagpuan sa harap at likod ng damit ni Joanne na maaaring magturo sa salarin. Sa masusing pagsusuri, nakuha ng mga investigador ang pangalan ng suspect mula sa DNA na nasa green na jacket ni Joanne. Lumabas sa resulta na ang DNA nagmula kay Andrew Michael Burke. Hindi lang yon, ang DNA ni Joanne ay natagpuan din sa mga sapatos ni Andrew at ang mga marka sa mukha ni Joanne ay tumugma sa hulma ng swelas ng sapatos ni Andrew. Ibig sabihin, tinapakan niya ang mukha ni Joanne. Inaresto si Andrew makalipas ang 10 araw matapos matagpuan ang bangkay ni Joanne. Noong July 1, 2013, na siya ring ika-18th birthday niya. Siya ay kinasuhan ng rape at murder. Unang humarap si Andrew sa korte noong June 3 at nanatili siyang nakakulong mula noon. Kahit may malinaw na ebidensya ng DNA, hindi pa rin tumigil ang mga pulis sa investigasyon. Marami pa silang inusisa, kabilang ang dating girlfriend ni Andrew na si Melinda Bessie Von Clebens. Sinabi niya na nakita niya si Andrew kinabukasan matapos ang krimen na may benda ang namamagang mga kamay. Mayroong ding dugo sa mga benda pero nang tanungin niya si Andrew tungkol dito, sinabi niyang dugo yun ng isang taong nakaaway niya sa isang bar. Natagpuan kalaunan ng mga benda sa basurahan ng nobya ni Andrew. Nang suriin ito ng mga forensic expert, lumabas na ang dugo sa mga benda ay kay Joanne mismo. Mas lalo pang naging nakakakilabot ang kaso dahil sa kilos at ugali ni Andrew matapos ang krimen. Ayon sa kapatid ng kanyang nobya, tila normal lang siya na parang walang nangyari. Noong gabi mismo ng pagpatay, matapos gawin ang napakabrutal na krimen, pumunta pa raw si Andrew sa bahay ng nobya niya at nanood ng pelikula na parang wala siyang ginawang masama. Lumitaw din sa korte na si Andrew ay kakalaya lamang mula sa isang detention facility at nasa parol pa noong nangyari ang pagpatay. Ang ikinagulat ng mga pulis dahil sa loob ng 10 araw mula na mangyaring pagpatay hanggang sa siya ay maaresto, hindi sinubukang tumakas ni Andrew. Nagpakita pa rin siya sa publiko kahit alam niyang isa na siya sa mga pangunahing suspect. Noong una itinanggi ni Andrew ang mga paratang. Sa interogasyon, sinabi niyang ang suot niyang damit noon ay siya ring suot niya sa gabi ng pagpatay. Kaya sa simula ay maling damit ang nakuhanan ng DNA ng mga pulis. Itinanggi rin niyang nasa lugar siya ng krimen pero kalaunan sa mga sumunod na interview, inamin niyang nagtangka siyang magnakaw ng kotse sa mismong kalye kung saan niya pinatay ang babae. Bandang huli, detalyado niyang inilarawan ang panggagahasa kay Joanne. Ayon sa autopsy report, namatay si Joanne dahil sa pagkakasakal at pag-apak sa kanya at tinatayang namatay siya sa pagitan ng 8:30 at 9 ng gabi. Dahil may mga kapitbahay na nakarinig ng sigawan, badang 7 hanggang 7:30 ng gabi, iginit ng abogado ni Andrew na si Frank Martin na malabong si Andrew ang pumatay. Ayon sa kanya, nung namatay si Joanne badang 8:30 hanggang 9 ng gabi, hindi raw ito magagawa ni Andrew dahil nakuhanan siya ng CCTV sa Wembley Road bandang 8:27 ng gabi at may mga tawag din siya sa telepono sa oras na yon. Pinagsikapan din ni Frank Martin na ipakita na kakaibang nangyari dahil ang krimen ay naganap sa isang residential na lugar pero walang sinumang nakakita ng mismong pagpatay kahit maraming nakarinig ng sigaw ng babae. Nakuha rin niya ang karagdagang 14 years para sa panggagahasa at 5 years para sa pagpatay sa ipinagbubuntis na bata. Si Andrew ay 21 years old nang mahatulan. Sinabi niya sa korte na siya ay na-diagnose na may depression at PTSD mula pa noong panahon ng pagpatay. Hindi naging madali ang paglilitis para kay Corey na 43 years old noong mga panahong yon. Kinailangan niyang harapin ang taong kumuha ng buong mundo niya, ang kanyang pamilya. Naniniwala siya na kahit mabagal, may pananampalataya siya sa justice system ng Australia. Sa isa sa mga unang pagdinig, sinabi niyang gusto niyang makita ang mukha ng taong kumuha ng buhay ng kanyang mag-ina. Sinubukan niya maging kalmado pero nanginginig ang kanyang mga kamay. Dinala pa niya ang ultrasound picture ng kanilang anak sa korte. Habang umiiyak, sinabi niya ang gusto niya lang ay katarungan para sa kanyang asawa. Pero kinailangan niyang tiisin ang mahabang oras ng pakikinig sa malulungkot at mabibigat na detalye. Kung paano sinaktan, ginahasa, sinipa, sinaksak at iniwan ng kanyang asawa na nakahiga sa damuhan hanggang sa mamatay. Sa korte naroon din ang pamilya ni Andrew.
Nahihirapan silang tanggapin ang lahat matapos marinig ang nakakatakot na mga detalye tungkol sa ginawa ni Andrew. Sa isang pagdinig 3 taon matapos ang pagpatay, sinabi ni Corey sa media na hanggang sa araw na yon, palagi niyang iniisip ang kanyang asawa tuwing dumadaan siya sa daan na tinatahak nito papunta at pauwi sa trabaho. Sinabi din ni Corey na madalas siyang nananaginip ng isang cute na batang babae na tinatawag siyang Daddy. Naniniwala siya na dinadalaw siya ng kanyang anak na si Camille. Sa kanyang pahayag tungkol sa epekto ng krimen, sinabi ni Corey kung gaano siya nasira at natutong magalit. Sinabi din niya na parang walang laman at wala ng saysay ang kanyang buhay. At parang wala ng dahilan para siya ay mabuhay. Gusto din niyang malaman ni Andrew na siya ay wasak na wasak. Natapos ng kaso pero hindi natapos ang sakit na naramdaman ng buong komunidad. Nagsisisi ang mga tao dahil hindi nila pinilit hanapin kung saan nanggagaling ang sigaw ng babae. Nagsisi rin si Corey na hindi niya isinama ang asawa sa pag-uwi mula sa trabaho. Nagsisi din siya na pinayagan niyang kumuha ng night shift ang asawa. Dinala ang katawan ni Joanne pabalik sa Pilipinas para ilibing sa kanilang bayan sa Baroy, Lanao del Norte. Umabot sa 10,000 Australian dollars hanggang 11,000 Australian dollars o halos kalahating milyon na sa peso ang gastos para sa paglipat mula Brisbane hanggang Manila kasama na ang mga papeles. Pero sa tulong ng mga donasyon, nakalikom sila ng 16,000 Australian dollars o halos 625,000 sa peso para mapunduhan ang biyahe at makatulong sa pagpaayos ng bahay ng ina ni Joanne sa Pilipinas. Sa wakas, naiuwi na si Joanne sa kanyang bayan. Samantalang sinusubukan naman ni Corey na mag-move on, hindi sa alaala ni Joanne kundi sa sakit na naramdaman niya dahil sa pagkawalan ng kanyang asawa at ng anak na hindi kailanman niya nakita. Huwag magatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!